Hi guys! Papunta na tayo sa ating bagong DIY. So, nabuksan ko na siya. Hello mga bi, tara naman tayo sa ating panibagong videos for today. Susubukan ko lang itong aking nabiling rebonding DIY. So syempre kukuha tayo ng lagayan na pwede mo na lang itapon after mong gamitin kasi sobrang tapang ng amoy ng gamot. So nabili ko lang to sa Blue Up kasi nakita ko yung review. Sabi ko, try ko kaya to kasi syempre medyo mahal magpaayos ng buhok sa mga salon. Diba? Pero pag may budget ka, of course, it's better na magpagawa ka sa salon kasi you cannot compare yourself sa mga expert na talagang marunong kasi pinag-aralan nila ang mga ways para mapaganda yung mga buhok, diba? Pero syempre, sa ngayon wala muna akong budget at saka gusto ko talaga tong mag-try ng DIY kasi alam mo na, para may content, diba? So ito yung before ako mag-start ng procedure. Yung buhok ko, frizzy hair, tapos medyo talagang pangit siya kasi putol-putol siya, ganyan. Kasi kapag naliligo ko talagang nagkakaputol-putol yung buhok ko kasi ewan ko ba. So let's start. Pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So sinection ko yung buhok ko sa apat. Hindi kasi ganun kakapal yung buhok ko. So sinection ko siya sa apat na section kasi dalawa lang yung clip ko. So yan, pag nakikita nyo naman kung paano ko sinection, ganyan lang siya. Para-paraan lang B. At dahil nga na-section ko siya ng ganyan-ganyan lang, so ayan, suklay-suklay natin kasi para hindi tayo mahirapan sa suklay ng gamot. So let's proceed to the next step. So kuha ka ng gloves para protection mo sa kamay. So wala akong gloves. So alam mo na, plastic labo lang mga B, pwede na yan. And then, apply mo na yung cream sa tuyo mong buhok. So again, dapat yung buhok mo tuyo. So hindi mo siya babasain ng kahit konti. So yung dry hair mo, yun na yun. Diba sinection mo siya ng apat para mailagay mo siya evenly. So isa-isahin mo kada section. Actually, it's up to you kung anong diskarte mo. Pero ako kasi ganun yung ginawa ko. At saka bibilisan mo yung maglagay kasi ang baho ng gamot saka medyo matapang siya. Hindi naman siya masakit sa mata katulad ng mga Brazilian Botox, yung mga ganun. At ayan nga, apply. Tsaga-tsaga lang sa pag-apply sa cream. Tapos ayan, doon naman sa kabilang part, same procedure lang. So ganyan ko lang siya nilagay. Tsaka pala yung isang sachet na nabili ko, 100 ml kasi yung laman. Kasya na siya sa buko, sakto lang siya sa akin kasi nga hindi ganun kakapal yung hair ko. Pero kung makapal yung hair mo, I think you need 2 kasi hindi siya kasya kapag isa lang yung bibilin mo. Mura lang naman bili ko sa Blue Up, 90 pesos lang siya. At ayan na nga, malapit na akong matapos mag-apply. So, yung mga natitira pa dun sa inubos ko na talaga sa hair ko. Tapos susuklayin mo siya para ma-applyan mo lahat. Tapos ang instruction ni seller, 10 to 20 minutes siya ilalagay. Pero kasi depende rin sa'yo, no? Kasi para daw yung hair mo, yung parang mapapansin mo, para na siyang nag-i-straight tapos para na siyang nagra-rubberize ng konti. Pwede mo na siyang banlawan. Tsaka mabilis siyang mag-react sa may mga kulay na buhok. Kapag nilagyan mo yung buhok mo na may kulay, para na siyang nagra-rubberize na parang nakukulot siya, sunog na yun. So, depende talaga kung yung buhok mo ay natural at saka meron siyang kulay. So, depende kung gaano mo siya katagal ilalagay. Kasi ako, para sa akin, ilagay ko siya for 25 minutes. Siguro kapag may kulay ka, it will be good kapag lesser yung minutes. Then after that, maliligo ka na. Hindi ka magsha-shampoo, maliligo ka lang with conditioner. So, yan, pansin nyo naman, tapos na akong maligo. So, na-amaze ako sa kanya kasi yung pagkatapos kong maligo, medyo parang nag-straight na siya. The next step, kailangan mo niyan. Kailangan mo ng blower, kailangan mo ng plancha. So, i-blower mo na yung hair mo. So, make sure na i-blower mo siya ng maayos. So, yan, nag-blower na ako. Hindi ko na siya sinection kasi tinatamad na ako. Pero, ayan, suklay-suklay, tapos blower, ganyan. So, natutuwa talaga ako kasi nag-blower pa lang ako, nakikita ko na yung effect. At yan, tuloy-tuloy lang tayo mga bis pag-blower. So, ayan, medyo natagalan ako sa pag-blower kasi make sure ko na tuyo talaga yung hair ko. Ayan, pumasok pa yung hair ko dun sa loob ng blow dry. Tapos, after few minutes, ayan yung itsura niya. So, hindi ko pa yan siya napaplansya. Blower pa lang yan mga bi. So, next step is magpaplansya na tayo. So, medyo matagal din ang pagpaplansya. Pero bago ko tuloy lang magplansya, papakita ko lang sa inyo yung improvement. So, nakita nyo naman, kahit hindi pa ako nakapag-plansya, medyo straight na siya. So, ayan siya. At yan, sinaksak na natin yung plansya. Nag-start na ako mag-plansya. Make sure na maayos din yung pagkaka-plansya para mas sumiim yung gamot. So, unti-unti nyo lang siya. Tapos, yun, plansyahin nyo siya ng paunti-unti. Mas maganda sana kung if you have someone else na magpa-plansya sa inyo, no? Kasi ako lang nag-plansya. So, hindi ako ganun kagaling mag-plansya. Then, after kung masatisfied sa pagpa-plansya ko sa side na yan, doon naman tayo sa kabilang side. So, lipat naman sa kabilang side. So, puro ganyan-ganyan lang. Pero tutuwa ako sa kanya kasi kahit hindi ako ganun kaayos mag-plansya, nakikita ko na talagang hindi na siya ganun kabuhaghag after kong maligo. Parang maganda yung effect ng gamot sa buhok ko. So, hindi naman tayo pare-parehas ng klase ng hair. Ikaw talaga yung makakaramdam kung ilang minutes mo siya dapat ilagay sa hair mo, ibabad sa hair mo. Kasi hindi nga tayo pare-parehas ng hair. So, magkakaiba tayo ng tansya ng pagbabad sa buhok mo. At after halos isang oras akong nagplansya kasi gusto ko talaga yung maayos yung pagkakaplansya ng hair ko kahit na medyo mabagal at hindi ako masyadong marunong. So, ayan po ang resulta. So, straight siya. Bawal siyang ipitan, bawal siyang talian sa loob ng 3 araw kapag pwedeng maligo. At ayan, nakaligo na ako dito. Hindi ko kinaya yung 3 days, kaya 2 days lang naligo na ako mga bi. Pero pansin ko, pagkatapos kong maligo, ayan, straight pa rin siya. So I just don't know kung how many months siya tatagal. Pero at least, diba, nakamura tayo, hindi ko na kailangan magpariman sa mga parlor. So susunod ulit, after mga few months, pag hindi na siya maganda, bibili ako ulit at uulitin ko lang yung procedure. Yun lang, bye!